Praise God. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Sino pong masaya? Amen. Tayo po'y aawit na ng muli na masilang awitin. Awitin natin, we have a vision. We have a vision for this nation. We share a dream for this land. We join the angels in celebration. By faith we speak revival to this land. Where every knee shall bow and worship you. Where every tongue confess that you are Lord. Give us an open heaven and anoint our prayer to sing, and move your soaring hands across this nation. We have a vision for this nation. We share a dream for this land. We join with angels in celebration. By faith we speak revival to this land. Where every knee shall bow and worship you. Where every tongue confess that you are Lord. Give us an open heaven and anoint our prayer to sing, and move your soaring hands across this nation. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival in the land. From the north to the south, from the east to the west. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival in the land. From the north to the south, from the east to the west. There's gonna be a revival in the land. I mean, revival in my soul. Revival in my soul, in my soul. Revival in my soul. I've got the hunger and desire for the Holy Ghost and fire. God in my soul, God in my soul. Once again. Revival in my soul, in my soul. Revival in my soul. I've got the hunger and desire for the Holy Ghost and fire. God in my soul, God in my soul. God in my soul, God in my soul. Isa pa nga sa ang surga, ipapatuloy ang ating pag-awit. Taas natin ating mga kamay. Simulan ng pagtanggap sa kanyang presensya. Kasama natin ating Panginoon sa gabing ito. Kami natin ang mensahe ng Panginoon. You are forever in my life. You see me through the season.
your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I'm here of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. You are forever. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord. I'm here of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. You will. Hallelujah. Amen. Ngayong gabi tayo po'y lalapit sa Panginoon sa panalangin, ating hingin ang kanyang pangungusap at ating pong itaas sa prayer. Una po sa lahat ang ating mga tagapanguna sa ating fellowship, buhat kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, at ang ating national leader, Pastor Alberto, and Sister Susan Disipeta. Sa mga missionaries, mga kapatid, patuloy nating itaas ang Diyos, patuloy na pagpalain ang kanilang ministry, kalusugan, ganoon din ang kanilang pamilya, maging ang mga regional leaders sa kanilang mga conferences, crusade, pioneer rally, harvesters homecoming. Patuloy nating itaas, ang Diyos ay patuloy na kumilos sa makapangyarihang paraan. Ang ating iglesia dito sa Las Piñas, ang inyong lingkod, ganun din ang aking pamilya,
maging si Pastor Jen, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, and Sister Ruth Caba. Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Pipo Dota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalinho, Pastor Nap and Sister Lorna Soria, Pastor Renato and Sister Betty Ruiz. At sa mga kapatid may mga negosyo, ang Heartless Family, Sister Marlita Esteban, Sister Imelda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadil. At ganun din mga kapatid, kay Brother Gian, Sister Seni Arsadon, na sila'y biyayaan ng Panginoon ng anak. At sa mga may karamdaman naman, patuloy natin itaas si Gitolio Celi Sr. For recovery, Leo Hilot for recovery, Linda Caba sa kanyang breast cancer, Ardena Bares sa gallstone, patuloy natin itaas na ang favor ng Panginoon ay sumakanila. Sa mga kapatiran natin abroad, kay Ella Malinaw, Chini Malinaw, J. Marie Rapsing, Maribel Garcia, ganun din kay Roxanne Esteban. Okay, ngayong gabi, tayo po'y naparito at tatas natin ang ating mga personal na kahilingan sa ating Panginoon at ating pong hingiin ang favor ng ating Panginoon maging ang Jubilee Night sa darating na Sabado at 12:13 ang revival mga kapatid sa Dasmariñas sa Kadiwa at June 14 ang kanilang 3rd year anniversary, kaya ipanalangin natin ang favor ng ating Panginoon. At 3rd Saturday of the month mga kapatid, 19, 20, 21, tandaan po ninyo sa inyong kalendaryo ang grand opening ng Munoz Church. Ay yung ating preparation ay napakahalaga ito sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Kaya ngayon pa lang ay ating pong dinigan ng panalangin at ang Diyos ay malayang kumilos. Sa gabi ito, naparito kayo, may mga personal request kayo, pwede mo makita ang inyong kamay. Habang lumalapit si Brother Vincent, pangunahan tayo sa pambukas na panalangin, minsan pa, ating itaas na ang ating tinig, mga kahilingan sa ating Panginoon. Hallelujah, glory to Jesus. Ang mga kahilingan na bakit Panginoon namin itinataas sa gabi nito, dakilang Diyos, ikaw ay siyang kumatagpo, Panginoon. Ngayon pa lang anumang gawa ng kaaway amin ang ginagapos na di mga kilos sa makapangyarihan para ang Panginoon at ang favor mo inaangkin namin ngayong gabi. Diyos na banal, Lord, ikaw aming Diyos na buhay, Panginoon, ikaw ang Diyos na may hawak ng bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord God, tinipon mo kaming muli, Lord God, upang itaas ngayong kadakilaan, Panginoon. Patuloy kami umaasa sa pagkilos sa banal na Espiritu, Panginoon. Sumunod sa aming mga tagapanguna, Panginoon, bawat pastor na yung tinawag, Lord God, patuloy mong bigyan ng katatagan sa kanilang leadership, Panginoon. Gamitin mo, Lord God, mga upcoming anniversary, Lord God, Jubilee Night, talo ng conference, Lord God, magbigay ng panibagong yugto, Lord God, ng kalakasan at malalim na pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ganun din, Lord God, patuloy mo katagpuin ang pangalan ng bawat membro ng kanilang pamilya, Lord God, pati na rin ang bawat congregation na kanilang hinahawakan, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord God, ang mga supporters na natiling tapat, Lord God, para isulong itaguyod ang iyong gawain, Panginoon. Ganun din, Lord God, mga kapatid namin, may karamdaman sa ngayon, Lord God. Lord, ikaw ang Diyos, hindi nagbabago, Panginoon, nagpapagaling noon, ngayon, magpakailanman, Panginoon. Lord, gamitin mo ang sitwasyon, Lord God, lalong makita ang iyong kabutihan, Panginoon. Ikaw lang inaasahan namin, Lord, magbibigay ng konkretong kagalingan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagkilos mo, Lord God, pati na rin sa mga kapatid namin nasa ibang bansa, Lord God, patuloy mong ingatan, Panginoon, ang kanilang bawat hakbang, bigyan mo liwanag at direksyon, Lord God, ilapit sa mga taong magpapalakas ang kanilang alab sa pagsunod sa kalooban mo, Panginoon. Ngayong gabi, Lord God, muli mo ikilos ang banal na Espiritu, Lord God, bigyan mo yung nakahandaan, Lord God, pagpalain mo mga ngaral, Lord God, gamitin ang iyong banal na salita, Lord God, lalabas kami sa gusaling ito, Lord God, may mas matibay na parang ng pagtaya, kinatagpo ang pangailangan ng bawat isang narito, pati ang nanonood online, Panginoon. Salamat, Lord God, sa lahat ng iyong pagkilos at kabutihan, sa ilang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ating pong pagpalain ang ating mga kapatid sa ating Panginoon. Welcome natin, I found the new way of living.
yung mga may ministry, mga kapatid, at higit sa lahat yung gustong matuto, dapat nandito na kayo. Kaya uulitin ko ngayong gabi itong Sunday School, ito ay para sa lahat. No? Kung gusto mo na tumatak sa pananampalataya at marami kang maunawaan at maintindihan sa paglilingkod sa Diyos, meron tayong pag-aaral. No? Kaya ito yung ating kailangan. Kaya nakita ko yung mga hindi nakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, sila yung mga hindi rooted sa salita ng ating Panginoon. Kaya kailangan natin mag-aral, lalo na sa panahon pong ito, na kailangan natin, mga kapatid, sapagkat yung palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon ay napakalapit na. No? Yung templo sa Jerusalem ay ginagawa na o nagawa na, mga kapatid. Baka abala ka pa sa sanlibutan, abala ka pa sa mga bagay dito, gusto mo pang magpakayaman, it's too late, no? Kaya focus tayo sapagkat nakakalungkot, baka biglang dumating ang ating Panginoon at masumpungan tayo na wala sa kanyang kalooban. At ang ating Sunday morning service ay 10 a.m., Sunday evening service 6:30 p.m., Wednesday evening service 6:30 p.m., at ang ating panalangin Lunes hanggang Sabado. At ang ating pong pastors meeting sa June 5, this coming Friday, at sa gabi ay men's discipleship class. Kaya yung sasama ay magpasabi na lang sa umaga, at yung sa gabi ay pwede naman kayong sumunod rin para ito sa mga kalalakihan na magpapastor. At June 6, mga kapatid, Sabado, ito naman ang ating Jubilee Night, kasama natin ang mga daughter churches na galing sa Las Piñas. June 12 and 13, ito yung revival, mga kapatid, sa Dasmariñas, Cavite. At 14, ito naman yung kanilang 3rd year anniversary. Kaya suportahan natin ito. Sa umaga ay may pangangaral, at pagdating sa linggo ay piestahan. Kaya yung mga papupuntahin lang doon ay yung mga established churches na. Kung pioneering pa at walang maiiwan, mga kapatid, hindi pwedeng pumunta doon. Pwedeng sumunod na lang pagtapos ng gawain. No? Kasi walang mga ngaral doon sa simbahan. Kaya isa yun sa aming pag-uusapan dahil may mga nakakalusot na hindi na nagpapaalam sa akin. Magugulat na lang ako na anniversary ng Duroong, iniwan yung kanyang simbahan. No? Disciple pa lang. No? Mga kapatid, mas lalo nga. Kaya nga kinuha ko yung schedule na 12 and 13, Friday and Saturday, kasi linggo ayaw kong umalis dito. Ayaw kong umalis. Kaya napakahalaga yan, mga kapatid. So, 19 and 20 hanggang 21, ito naman ang opening ng church natin sa Muñoz. Pero 14 ay magkakaroon na sila ng first service, mga kapatid. At okay na, Brother Vincent. Okay, mamaya papakita ko na lang din sa inyo at nabanggit ko po ito sapagkat masyado tayong abala ngayon sa gawain ng ating Panginoon at syempre, pag kumikilos ang Diyos, kumikilos din ang kaaway. No? Kaya ito yung ating pong babantayan. Kaya napakahalaga po ito. So, purihin ang ating Panginoon at wala na po akong nakalimutan. At babanggitin ko na rin, kagahapon ay binisita namin yung aming ninang sa kasal. Hindi naman talaga ako dumadaan sa lugar na yun, pero napadaan ako pagkatapos namin mag-walking ni Sister Susan. Kaya sabi ko, bakit merong signage
signage ba tawag ko? Tarpaulin. No? May tarpaulin na nakalagay. Tapos yung apelido nung naroon, apelido nung ninang namin. Kaya na-recall sa akin, sabi ko, apelido ni ninang yun. Ay pagtapat namin, mga kapatid, tumingin kami sa tapat ng bahay niya, merong tolda. Sabi ko kay Sister Susan, pasyal tayo sa gabi. Kasi yung ninang namin, siya lang mag-isa ron sa kanilang bahay. Walang katulong. Kaya pagpunta namin ng gabi, mga kapatid, yung pala yung namatay ay yung kanyang anak na si Sima, mabababala. 46 years old. No? At sabi nung ninang namin, masama yung loob niya nung nagsalita siya. Kasi nung time na yon, araw ng linggo, anniversary ng church nila, pinili nung anak niya na ang puntahan ay outing, no? Kasama yung mga barkada. So, sa madaling salita, mga kapatid, hindi niya pinahalagaan ng pagkakatipon. Tapos, pagkapos ng gawain, tumawag sa kanila yung hospital na sinabi nga na kailangan pumunta sa Indang dahil yung kanyang anak ay patay na. Ang malungkot dito, nung time na yon, hindi kagad itinawag doon sa magulang, sa ninang namin, na itong anak ninyo ay na-aksidente. Hindi tinawag. Kaya masama yung loob niya nung pumunta siya roon, mga kapatid. Yung kanyang anak, wala ng buhay. At ang nakakalungkot dito, yung disciple, itong lalaking ito, yung kanyang anak, kabababalan ng barko. At isang buwan ay babalik na siya muli. Kaya bilang mga nagbabarko, mahigpit talaga yan sa kanilang medical. Pero napansin ko roon, sabi ko bakit gano'n. Ang kwento nila, lumaki yung tiyan ng bata. Kaya yung paniniwala ko, mga kapatid, nag-usap nga kami, Mr. Susan, kasi hindi pa lumalabas yung yung cause of death, hindi pa lumalabas. Ang tingin ko sa nangyari, nalunod. At kaya siya nalunod dahil lasing, nakainom. No? Kaya masama yung loob ng ninang ko. Iniyayaya ka sa simbahan, ayaw mo sumama. Pinili mo pa yun. Ang tanong, ligtas kaya siya? Kaya ang kaibigan na taga-sanibutan, walang maidudulot na kabutihan sa iyo. Tandaan mo, gagamitin ka lang niya. Isipin mo, huling lamay kagabi, kasi iaakyat ng Benguet. Kasi taga doon sila, doon ililibig. Yung mga kasama niya, ni isa man lang, walang pumunta para magiraman. Ito, lesson learned niya, lalo na sa mga mahilig magbakasyon. No? Tandaan niyo, pag binigay mo yung kamay mo kay Satanas, pati braso kukunin niya. Kaya buti pa kayo nakakapagbakasyon. Kami, hindi pa nga kami nakakapagbakasyon, puro plano pa lang. At kung magbakasyon ka man, mga kapatid, gusto ko may magagawa pa rin sa Panginoon. So, idugtog ko na rin ito. Dapat June 8 and 12 ay nasa buwan kami for conference. Pero hindi naman tutuloy yun kasi yung pamasahe ko ay ibinigay ko na pan-down sa Muñoz Church. Ang building ay 35,000 yun, pero nakuha natin ng 20,000. Kaya ginawa ko ay nagbigay na lang ako
yung pamasahe ko, sabi ko, papagamit ko na lang. Kasi ayaw ko yung masaya ako, tapos nagdurusa yung gawain ng Diyos. No? At bago ako maghamon, mga kapatid, gusto ko maintindihan nyo, ako muna ang nagbibigay. Hindi ako yung hamon lang ng hamon, magaling sa hamon, hanggang salita lang pero wala sa gawa. Kaya sabi ko, gagawin natin ang lahat yung nararapat. Kaya meron lang akong gusto ipaliwanag dito sa ating software. Nakita ninyo dyan, meron tithe. Yan yung 10% ng income natin. So maging faithful tayo kung gusto mong i-bless ka ng ating Panginoon. Offering, pangalawa. Yung offering, saka ka lang mag-offering pag nag-tithes ka. Halimbawa, ako ho, pag nagpagupit, mga kapatid, haircut, magbabayad ako ng 300 at pagkatapos nagtitip ako ng 200. Kaya 500 yun. Kaya yung barbero ko, pinag-iigi niya yung pagupit sa akin. No? Hindi pwedeng magbigay ka ng tip na hindi ka nagbabayad. Kaya ganun din yung tithes. Hindi ka pwedeng mag-offering kung hindi ka nagbabayad ng ikapu mo. No? Pangatlo, nakita ninyo, merong mission tsaka world evangelism. Yan, yung sa mga pastor natin na inilalance out. At conference pledge, building fund, others. Kaya dun sa others, mga kapatid, pwede ninyong ilagay yung para sa building natin sa Muñoz. No? Kasi yung mga upuan natin dyan, speaker, amplifier, pulpito, yung mga bagay na wala sila ron ay ipapadala natin yan. Kaya maliban mga kapatid sa tutulong tayo roon, mababawasan tayo ng gamit dito. Okay lang yon. Kasi tulad nga ng magulang, kapag nanganak, no, katulad ng ama, pag nanganak yung asawa, di ba? Anong sinasabi madalas ng tatay doon sa kanyang sa doktor? Gawin niyo lahat yung nararapat at gagawa rin ako ng paraan. Makaraos lang yung aking asawa. Makapanganak lang. So, ganun din tayo bilang nanay. No? Bilang mother church. Gagawin natin yung nararapat, mga kapatid, upang sa ganon ay makasurvive ang gawain ng ating Panginoon. At mamaya, papakita ko po sa inyo. Pero inuna ko na ngayon, dahil sa Jubilee Night natin, ay hahamunin ko yung mga churches. No? Hahamunin ko, mga kapatid, na tumulong din sila. Kasi, hindi natin kayang balikatin ito. Actually, ang Muñoz Church, mas malaki pa ang renta kaysa sa atin. 20,000. Itong building natin ay 18,500. No? At sila ay pioneering. Pero, sabi ko nga, alang-alang sa gawain ng Diyos, gagawin ko yung nararapat. Kaya pinaliwanag ko ito, mga kapatid, wag lang kayong magbigay ng inyong time. Tumulong tayo. No? Tumulong tayo. Sapagkat ito yung nararapat para sa gawain ng ating Panginoon. Okay? So ngayong gabi, paparangalan natin ang ating Panginoon, pangunahan tayo ni Brother Alex sa pambukas o sa paglikom ng ating mga handog at kaloob. Kami ng Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Ngayong gabi, bless nyo ang gawa ng aming mga kamay, ang hanap buhay ng Diyos trabaho, proteksyon sa mga pamilya sa pangayan, at maging Panginoon ang ibiyay, pagpapalay, sumami. Dadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Awit tayo sa Panginoon ay working on a building. I'm working on a building. It's a built foundation. I'm working on a lasting by rock.
pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ni Brother James. No? Tapos na yung kanyang honeymoon, kaya pwede na siyang mangaral. No? Kasi biblical naman yan. May batas ang Israel pag may digmaan, una, huwag papuntahin yung mga matatakutin. Pangalawa, yung mga bagong kasal. Yan. Tapos na yung kanyang honeymoon, kaya pwede na ito makipagdigma. Praise God! Handa natin ang ating sarili sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hello, sound check. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. At nagpapasalamat din po ko una sa Panginoon, panibagong privilege ang mga tayo makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya din sa ating buting pastor, si Pastor Sandy Manila. Sa gabi ito, magpagbuwasan po kayo sa ating, ipag-flash din po sa ating screen sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. At nasabi, trust in the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will direct your paths. Purihin ang salita ng ating Panginoon. At bago po ang lahat, tayo po yumuko at tumingin ng gabay sa mga oras na ito. Panginoon, maraming salamat o God sa gabing ito. Kami po'y tinipon, Panginoon, pang pag-aralan o God, makapakinig, makapagbahagi ninyo pananasalita, Panginoon o God. Tago niyo po, Panginoon, sa inyong likuran, kayo maglagak, Panginoon, ng aking mga sasabihin. Hindi naman dinadalan kung buksan niyo ang mga spiritual o God, kalagayan ng bawat isa sa gabing ito. Kaya din mga Panginoon, binabalik ang papulit pasalamat at tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, konting kaalaman po sa siyensya, no? Alam niyo naman siguro kung saan tayo naniniraan. Kung anong planeta ito. Ano nga ulit ang planetang ito? Ating pinaninirahan? Ang planet Earth. Kaya din naman, ang planet Earth ay may nangyayaring proseso na kung saan hindi ito maaaring magkaroon ng pagkakahinto. Ito yung tinatawag na rotation, hindi naman revolve, isa pa, kailangan niya magpatuloy sa pag-ikot sa solar system. Napakagandang pagkakagawa ng ating Panginoong Yesus. Ganyan naman, ano kaya mangyayari kung sakaling ang mundo ay titigil sa pagkilos, sa paggalaw? Asaad dito magkakaroon ng matinding kaguluhan, magkakaroon ng disturbances, magkakaroon ng chaos, at ang pinakamalala, obliteration or destruction. Kaya importante na ang mundo ay magkaroon ng paggalaw sa bawat oras, minuto, maging segundo. Ganyan din naman ang buhay natin bilang mga believers, mananampalataya. Importante na mayroong pagkilos. Hindi tayo mananatili kung ano man yung ating kinatatayuan, especially sa spiritual, kung paano pumasok ka sa ating iglesia, uupo, kakanta, kakaroon ng mga prayer requests, itataas natin sa Diyos, makikinig, salita ng ating Panginoon, and after nun, uwi na tayo sa kanya-kanya natin mga tahanan. Katanggap-tanggap pa yun kung ikaw ay bagong Kristiyano. Ngunit habang tumatagal, hahayaan mo na ba ng sarili mo na gano'n na lamang? Magkakaroon ng stagnation. Kasunod nito, magkakaroon ng pagtigil sa spiritual growth. Hanggang sumunod na ilang mga bagay kung saan kung wala ka nang ginagawa sa kanyang kaharian, ay maaaring pakamawalan ka na ng passion at pag-response sa salita ng ating Diyos. Tinawag na tayo hindi lamang tumayo, tumanaw, tumingin, at kinanga umupo. Tinawag na tayo upang makinig, sumunod, at isa pa,
hakbangan kung ano yung kanyang pinag-uutos sa atin. Kapag nagsalita ba ang Diyos, ano ang magiging response natin sa kanyang harapan? Point number 1, God's call requires trust. Sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka ng buong puso. Diba? Huwag kang magtitiwala lamang sa iyong sariling pagkakaunawa. Trusting God means more than believing in Him. Bilang mga Kristiyano, tinanggap na natin siya bilang ating sariling tagapagligtas. Kanino pa ba tayo maglalaga ng ating pagtitiwala? Wala nang iba kundi sa ating Panginoong Yesus. Di katulad noon, na unbeliever ka, wala ka rito, sa simbahan, maaaring ang tinuturing mo sariling Diyos mo, trabaho, kung nakakala kung ano man yan, o baka higit pa ron yung sarili mo. Kailangan, di lang puro trabaho, kailangan may oras din ako para sa sarili ko. O yung tinatawag na me time, yan. Lalo na pagka, sabihin na natin, sa mga estudyante, no? Wala silang school days, sa mga araw nito, sa mga nakalipas na buwan. Balikan na naman nila sa June 8, di ba? Susulitin nila yung panahon na yun sa labas, maglalaro, kung ano pa ba na alam mo yun, makapagpagaan ang kanilang kalooban, makapagpasaya. Ganyan yung ginagawa nila. Pero ngayon, bilang mga believers, meron na tayong pinaglilingkod ng Panginoon. Doon natin ibubuhos yung ating lubos sa pagtitiwala sa Kanya. Gayun din naman, kasabay nito ang pagsunod kung ano man Kanyang inuutos sa atin. Pero minsan, hindi pa rin mawala sa mindset ng ibang tao na kahit na alam nilang may Diyos, alam nilang mayroong Diyos sa pinaglilingkuran, di pa rin mawawala sa kanila na paano kung kumilos ako, magkaroon ng failures, mabulilyaso. Minsan, nagugustuhin nila may assurance bago sila sumunod. Normal lamang yun sa tao, sapagkat tao sila. Ngunit sinasabi rito, kung ilalagay mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos, kahit na pumalya ka, may ibabalik ka pa rin niya sa pagkakatayo sa iyong mga paa. Hindi ka niya hayaan na nakadapala ka. Totoo mayroong mga failures kahit anong gawin natin, pero parte yan kung saan papatibayin ka ng Diyos sa anumang bagay na pinag-uutos niya. Ang gagawin mo lamang, magtiwala ka. Sumunod ka lamang. Katulad ng isang ilustrasyon kung saan parang katulad lamang sa isang dahero. Hindi niya alam yung mga hinahakbangan niya. Nakikita lamang niya kung ano yung nasa harapan niya. Ngunit dahil bahero siya, may tungkulin siya, kailangan niya makamit, diba? Yung mga hikers, mga adventurous, wala silang pakialam kahit na hindi nila masyadong alam yung lugar na yun. Pero dahil na gusto silang mapatunayan, nagtitiwala sila. Humakbang lamang sila. At katulad natin ng mga Kristiyano, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hindi naman ilaga ang buong plano, paunti-unti lamang, hindi kayo lalagay sa balad ng alanganin ng ating Panginoon. Ang ating gagawin lamang sumunod, sumunod, at sumunod. Ngunit may mga bagay na kung saan pumipigil sa isang Kristiyano na sumunod. Hindi mawawala yan. Katulad nga sa English class, kung merong cause, meron ding effect, meron ding mga reasons kung bakit nangyayari yung mga bagay na yun. Ano nga ba ito? Sa point number 2, many hear the call, but few responds. Sa Proverbs chapter 13, verse 4. Lazy people want much, but get little, but those who work hard will prosper and be satisfied. Maraming mga tao na kung saan naghahangad sila, ba, ang God's blessings, ang rewards,
Ngunit wala namang ginagawa sa kaharian ng ating Panginoon. Napakaswerte mong nila kung gano'n naman. Gusto nila ng pagkatagumpay, ngunit walang commitment. Gusto nila ng resulta, but without actions. Hindi gano'n ang gustong mangyari ng ating Panginoong Yesus. Gayun din naman, kasama rin dito sa mga bagay na pumipigil sa isang tao, sa isang Kristiyano na magtiwala sa Diyos. Una, dahil sa takot. Ang takot, ito ay emotional response kung saan hindi pa man nila nakikita yung bagay, hindi pa nila nararanasan, pero nandun na, present na yun that time. That is the definition of fear. Bakit ka matatakot kung hindi mo pa nasusubukan? Parte na bilang tao na magkaroon tayo ng takot sa ating puso. Ngunit tandaan na natin na ang takot, mababa lang yan. Diyos pa rin ang gumawa sa atin. Kaya kahit may takot, sumunod ka pa rin. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Isa pa, comfort. Nasasanay tayo na kung saan, kung ano lang yung bibigay sa atin ng kasiyahan, wala naman akong talent eh. Diba? Sabihin natin, hindi ko kaya gawin yung mga bagay na yan na meron sila. Sa pagkanta, sa pagtugtog, o sa pagsasalita, sa kalye, sa preaching, wala ako yan eh. Okay lang sa akin na ganito na lang. Malinaw yung mga kapatid. Huwag nating hayaan masanay tayo sa ganung bagay kung saan pumasok ka dito sa iglesyang ito, bagong tanggap ka, guro hanggang tumanda ka, yung upuan na yan, yun pa rin yung inuupuan mo. Hayaan mo na lamang ba na gano'n na lang yung buhay mo, ikukulong mo yung sarili, four corners of your life dahil sa comfort, hindi ka nagagawa para sa ating Panginoong Yesus. Pangatlong, distractions. Ito kadalasan yung pang-apat, marami ang kinakaharap. Worldly pursuits. Diba? Totoo yan na magkaroon ka ng pangarap sa iyong sarili. Hindi ko masama yan. Diba? Gusto mong bigyan ng maayos pamumuhay, na magandang buhay ng pamilya, kung ikaw ay pamilyadong tao. Pwede naman, diba? Kung ikaw ay may anak na, or sabihin na natin na magre-retire ka na siguro, dahil nandun ka na umabot ka na sa pinakamatandang bahagi ng iyong buhay, masyadong nahahati yung isipan mo dahil sa ganung bagay. Na umahad lang sa iyo sa pagsunod sa boses ng ating Panginoon. Or kung ikaw naman, kabataan ka, gusto ko nga tapusin yung studies ko, diba? Or baka iba naman, nahatak pa ang kanilang barkada sa mundong ito. Tinuturuan na kung ano-ano. Kailangan matuto ka bilang kabataan, pipiliin mo kung sino yung mga didikitan mo, mga sasamahan mo. Ako po, during that time, high school years ko, aminado ko na halos yung mga kaibigan ko, puro mga worldly sila. Siguro, iilan lang sa aking mga kamay yung mga kaibigan sa loob ng simbahan. Ngunit na nangyari, na imbes na linggo, nasa simbahan, ba? Ipapagamit ka ng buhay mo sa Diyos. Ngunit dahil ako may talento sa pagtugtog, drummer, yayayain ka nila sa tugtugan. May tinatawag na Battle of the Bands. Especially pag may pestahan. Sabihin nila, pre, kailangan yung mga talent mo. Yung mga talent nyo. Diba? Marunong ka sa pagtugtog. Kailangan namin yan. Diba? May cash prize to. Di mawawala sa mga ganong contest, mga ganong tugtugan, yung mga pabuya, mga rewards. Kaya ako naman, dahil hindi ako ganong kalalim sa salita ng Diyos, diba? Easy-easy lang ako sa buhay ko. Pero nakakalimutan ko na nung ako'y sinilang,
isa nga pala akong handog sa Panginoon. Kung saan dapat iniiwasan mo yung mga ganung bagay. Diba? Kung marunong ka man tumugtog, huwag mo na ipagamit sa labas. Okay lang naman siguro, yung jamming, kayo lang naman. Diba? Pero sabihin mo kung sasali ka ba, Red Horse, Music Laban, ako, di maganda yan. At hindi malulugod yung Diyos sa binigay niyang talento sa'yo. At panglima, the opinions of others. Natatakot kang sumunod, nandun ka na eh. Hahakbang ka na, ngunit merong mga boses sa paligid natin na kung saan ay maganda bang idudulot yan pagiging Kristiyano mo? Diba? Born again o buwang again? At marami rin tayong narinig na istorya, di ba, mga karanasan ng ating mga pastor na kung saan mayroong mga boses na pumipigil sa kanila upang sumunod. Kabilang na dyan yung experience ng aking ama, nabubuhay pa si Lolo. Di pa niya lubos maintindihan kung ano nga ba yung ginagawa ni Papa. Diba? At ang ginagawa na pag nalalasing nga sa istorya na narinig ko, laging pinagbubulaan, naging Kristiyano ka pa, ganito ganyan. Totoo pa yan? Nandun yung mga boses sa kung saan i-discourage ka, ida-down ka, hihilahin ka pababa. At ito yung kabilang sa mga bagay na kung saan may mga Kristiyano na kapag hindi sila rooted sa salita ng ating Panginoon, kapag naranasan nila yung circumstances, matulad nito, bibitaw at bibitaw sila. At hindi nila matutupad yung pinag-uutos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pwede naman sa mga supporters, darating din yung mga oras na kung saan matetet ka. Kung magbibigay ka pa ba o hindi. Pagkat alam naman natin, nasa realidad tayo ng mundong ito, yung presyo ng mga bilihin, hindi na katulad ng dati. Naabutan ko pa noon, mga ako'y estudyante, yung presyo ng Pepsi, 5 piso. Pero ngayon, yung presyo ng Pepsi or ng RC, umaabot na siguro ng 16, yung nasa bote lang nababasagin or masigit pa. Ibang-iba na yung takbo ng mundong ito. Pwede naman, dahil mainit. Siguro, nakababad yung aircon, ba? Importante na hindi ka mainitan. Ito maas yung bili. Tapos, kailangan sumaport sa iglesia, narinig natin, ba? Tutulong tayo sa Munoz Church. Magkakaroon ng paghahati ngayon. Anong gagawin mo? Sunod nito, merong mga disciples kung saan pipigilan talaga silang dumalo. Pero huwag kang magagalit dun sa taong yun gumagawa sa iyo ng ganung bagay. May narinig nga ang kwento na kung saan baptism day, itong disciple na ito, pinigilan siya. At much worse, kinulong pa para hindi makalabas dun sa kwarto na yun. Ganon ang ginawang bagay ng kanyang amain sa kanya. Hindi natutuwa ang demonyo kapag may mga tao, may mga kaluluwa, may mga believers na tumutugon sa boses ng ating Panginoon. Pangatlo, nakikita ng Diyos na ikaw ay mayroong potensyal sa kanyang gawain bilang future leader. Ngunit gagawa ng paraan ng kalaban upang hindi matuloy yung bagay niyo. Kakaroon ng delays, maraming distraction ang aabutin mo. Tutugon ka pa ba o hindi na? Ngunit, kung tayo'y hahakbang, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Point number 3, the blessing is found in obedience sa Joshua chapter 1, verse 9. Have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever
Doug Gomez. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Kung saan ka niya papapuntahin, nandun lagi yung kanyang protection sa'yo. Especially, hindi ka niya hayaang maghirap. Ang mas mahirap pa sa anong ang alam mo na daga. Hindi ganoon ang ating Diyos. Kung ang Diyos nga ay nangako kay Abraham na iwanan ng kanyang homeland, kung ang Diyos nga ay tumawag kay Moises upang komprontahin ang Parao, at kung ang Diyos naman ay tumawag kay Joshua upang pasukin ang promised land, hindi ka papabayaan ng Diyos. Kung paano kumilos ang Diyos kahapon sa mga taong ito na nasa Biblia, alam natin yung story nila sa Genesis, especially kay Abraham, kung saan pinangakuan siya. At may mga times kung saan hindi nawawala yung takot, yung pag-aalinlangan, ngunit nakikita ng Diyos pinagdaraanan mo. Hindi ka niya hayaan na manatili ka sa kung ano man yung dinaraanan mo sa mga oras na to. Kung ikaw man ay nasa pagsubok, kung ano pa man yan na paghihirap, lagi nandyan lamang yung Diyos sa tabi mo. Ngunit paano mo mararanasan ang blessing na nagmumula sa ating Diyos kung hindi ka kikilos, kung hindi ka susunod, kung walang obedience? Sa tingin mo may mangyayari ba na pagpapala? Kaya't huwag kang matakot na sumunod sapagkat habang ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, naririnig mo yung Kanyang pinag-uutos, naririnig mo yung Kanyang boses, sasamahan ka ng ating Panginoong Diyos. Ngunit hindi mawala nga rito mga kapatid yung uncertainty. Ba? O sabihin mo, may kakulangan, kumakakpangan ko pa ang bagay na ito, magtatagumpay ba ako? Panghawakan mo ang bagay na ito, mga kapatid. Hindi ka hayaan ng Diyos na matalo kung ikaw ay susunod sa Kanya. Alam niyo naman po yung nangyari na event this May sa aming kasal. Sa aking sarili nun na pinakuutos, diba? Or kailangan na namin magpakasal, tutugon ba ako sa boses na yun? Alam ko sa sarili ko na may kakulangan. Hindi naman. Nasabi ko na kapag ba tumugon ako, kapag ba itong event na to, sinagawa namin, makakaraos pa kami. Kahit ako hindi po nakaligtas sa mga ganyang mindset, sa ganyang pag-iisip. Ngunit anong ginawa ng Diyos? May mga tao na ginamit. Diba? Para maisagawa yung event. Yung mga nasa media, organizers. Hindi ako nayaan ng Diyos na problema. Itawid namin yung bagay na yun. At isipin nyo mga kapatid, buong week na yun, conference week, babad na babad sa gastusin, especially yung parents ko, kaya natatakot talaga ako na kung itong date pa na to, gagawin namin, magiging maayos ba yung kalalabasan. Pero thank God, narito po kami sa inyong harapan, suot na po namin yung singsing, pinagpahala kami ng Diyos. Nandun yung takot talaga. Hindi ko makakalimutan yung bagay na yun. Pero after that event, doon ko nakita yung blessing. Kapag sumunod ako, pinakinggan ko yung tinig na nagmumula sa Diyos. Yung blessing na yun, nakita ng mga key persons dito sa church na to. At yun naman, na-settle din yung mga dapat i-settle. Yung mga tao na included doon sa event na yun, ba? Walang nalampasan. Kaya yung blessing na yun, dumaan lang rin talaga. Yung blessing na yun na ilaan sa mga dapat paglaanan. Kaya hindi ka papapayaan ng Diyos, mga kapatid. Kung susunod ka, makikinig ka lamang sa kanyang tinig. Doon masusubok yung tinatawag na pananampalataya at pagtitiwala mo sa kanya.
Amen po ba? Point number 4. Jesus calls for immediate response. Sa Matthew chapter 4, verse 19 to 20. Jesus called out to them, "Come, be my disciples, and I will show you how to fish for people." And they left their nets at once and went with him. So itong mga kalalakihan na to, noong mga oras na yun, maaaring may knowledge na sila na ating Panginoong Jesus ay karpentero. Ngunit bakit ay pagsasabi sa kanila na sumunod kayo sa akin at at kayo gagawin kong mga mamamalakaya na tao? Wala nang sinabing pero dito, mga kapatid. Ang ginawa lamang nila, sila ay sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon noong oras na yun. Gayun din naman, sinasabi ng mga Bible scholars na mayroong curiosity sa kanila. Kaya kung bakit sila sumunod sa ating Panginoon. Ngunit ang mas matinding bagay na dapat mayroon tayo at importante sa lahat, yung obedience. Dahil siguro kung hindi na natin tinugon yung pinag-uutos ng ating Diyos sa kanila, during that time, hindi lang makikita yung mga mabubuting bagay na maaari nilang makita at maranasan. Baka siguro mananatili na lang sila. Hanggang sa huling hilinga nila, mangingisda na lang sila. At maaari rin, kayanin sila sumunod dahil may kapangyarihan sa bawat salita na binilitawan ng ating Diyos. Kaya't sila ay nahatak at sumunod sa Kanya. Kaya't nakikita natin dito na kung saan wala nang pero o bakit kami susunod sa iyo, may nalalaman ka ba sa aming ginagawa bilang mga malakaya ng mga isda? Ano koneksyon ng yung trabaho? Hindi nila ginawa sa ating Panginoon yun, o hindi nila pinitawan ng mga ganong katagal. Ngunit anong ginawa nila? Sumunod sila at tumakbang bilang mga disipulo ng ating Panginoon Jesus. At panghuli, God is calling you into a new season. Sa Isaiah 43, verse 19, nakasad dito, "Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth, shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert." Sa Tagalog, narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon niya ako'y lalabas. Hindi pa ganyan nyo nalalaman niyaon. Gagawain ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Kaya pinapatunayan rin ang versikulong ito, ang mga salita ito ng ating Panginoon, na hindi niya tayo papabayaan. Kung saan nga yung mga bagay, mukhang imposible sa tao, nagagawa niya ng paraan. Isipin niyo, magkakaroon ng daanan sa gitna ng kawalan. Isa pa, ilog sa gitna ng disyerto. Pinapatunayan ito na kung saan, kung hindi kaya gawin ng tao, kaya gawin ng Diyos. At bakit hindi natin ilagak yung ating pagtitiwala sa Kanya? Bakit hindi natin magawang sumunod? Sapagkat kung sa tutuusin, malaking utang na loob ang meron tayo sa ating Panginoon. Kung saan na dapat ikaw nasa krus ka ng Kalbaryo, na dapat ikaw ang nakalagat doon dahil sa iyong mga kasalanan. Ngunit anong ginawa niya? Siya yung naging kapayaran, yung dugo niya yung dumana. Siya yung pumalit sa iyong pwesto. Kaya bakit hindi natin magawa yung ganitong bagay? Yung ganitong uri ng aksyon sa ating mga buhay? Kung saan tayo sumunod, makinig tayo sa kanyang tinig. Paano natin malalaman kung saan may pinapagawa sa atin ng ating Panginoon? Hindi mawawala dyan yung ating mga pastor. Sila yung tinig na nagmumula sa Diyos sapagkat hindi na mangyayari sa ating panahon na yun kung saan biglang may magliliyab, may lalabas na tinig
tatawagin ka niya, Rohan, pinapapunta ka na dito sa lugar na to. Pangalap mo yung aking salita sapagkat ang mga taong ito, sila'y makasalanan. Wala nang bagay na ganong lilitaw sa ating kapanahonan. Kasi kung yun nga lang sa pagsunod, meron ka ng takot, paano pa kaya kung maranasan mo yung bagay na yun? Baka siguro mawalan ka pa ng malay eh. Diba? Manginig ka sa takot. Yung ano kaya yun? O sabihin mo pa, baka multo yun o kung ano man. Diba? Pinag-isipan mo pa ng masama yung ating Diyos. Kaya yung tinig na yun, magmumula yun sa ating mga pastor. Alam nila, pinararapat at napatunayan ko nga po yun. Kapag sumunod ka lang, meron talagang pagpapala. Bago pa man pumunta dun sa bagay na yun, bago pa man pumunta sa lugar na yun, nandun na yung Diyos. Nihahanda niya na yung mga kakailanganin mo. Maging yung mga tao, nababahaginan mo ng salita niya. Kaya nung pumunta po kami sa San Jose, at merong impact ni Puro, no? Bandirisi, kung saan kapag binibigyan mo talaga yung mga tao roon, sabik na sabik sila. Tinatanggap nila, nakikinig talaga sila. Hindi katulad dito sa Las Piñas. Masakit man pero may katotohanan. Pagkat lumalabas kami ang aral, parang inyo na sila. Parang baliwala na sa kanila kung ano yung sinasabi mo. Meron pa kami na enkwentro na kung saan sinabihan pa na, ikaw, baka ikaw yung nasisiraan ng ulo, ganito ganyan. Nakakatawa man pero para sa kanila, di na nila pinapapasok sa kanilang mga puso. Yung tinig ng Diyos kung saan kumakatok, sinasabi, bumalik ka na sa akin. Ngunit gano'n yung ginagawa nila. Meron din mga iba na nagsasabi, kapag yan ba tinanggap ko, may kasama pang pera yan? Tulong ba yan ng gobyerno? Pinagtatawanan nila yung ganong bagay. Kaya doon sa lugar na yun, iniwala ko maraming kaluluwa ang maliligtas, especially sa Muñoz. Dahil nakita ko rin ng aking mga mata, naranasan ko rin po na yun nga, pag binibigyan mo sila, tuwa-tuwa pa sila. At may mga times na gusto pa nilang magbigay, kundi man ang pagkain, pera, ba? O yung mga katulong doon sa ating mga kapatiran doon, ngunit hindi tayo basta-basta tumatanggap. Pagkat yung pagbabahagi ng salita, ating Panginoon, ito ay libre. Hindi rin naman ito nakatala sa Biblia na kung saan kapag binahagi mo, ba? Presyo nito 1,000. Ito, masarap pakinggan sa tenga, 5,000. Hindi. Ang ating pakay may bahagi. Yung salita natin Panginoong Jesus sapagkat maraming kaluluwa ang hindi paligtas. Maraming aaningin, ngunit kaunti yung mga manggagawa. Laging naghahanda yung Diyos. Mga gawain, opportunities, trabaho sa kanyang gawain. Ngunit marami ang mga hindi nakapagpatuloy sapagkat nawawala sa kanila yung obedience. Kapag tumatagal, hindi sila nagiging malalim sa salita ng ating Diyos. Kaya importante rin kapag Sunday school, present tayo. Kapag may mga bagay doon kung saan nababanggit, nabibigyan ng importansya, dahil yun yung mga oras kapag may katanungan ka, doon masasagot natin, kasama natin yung ating pastor. Di katulad nito, makakapakinig ka lang. At mga kapatid, kung hindi ka tutugon, kung hindi ka makikinig, at kung hindi ka maglalaga, ang pagtitiwala, ano na lang ang mangyari sa atin.
Kaya tinawag tayo ng Diyos sa mga oras na ito upang maglingkod, upang magbigay, upang makinig, upang mag-surrender na kung ano man yan, gumugulo sa atin sa mga oras na ito. At isa pa, tayo tinawag ng Diyos upang maging witness niya. Sapagkat tayo nandirito, tayo yung lalabas, hindi sila yung papasok. Tayo yung magdadala sa kanila sa iglesia ng ating Panginoon. At sa mga oras na ito, or maaaring mga nakalipas na araw, kinakausap ka ng ating Panginoon. Ngunit, meron ka mga sinasaalang-alang na pumitigil sa iyong tumugon at sumunod. Ikaw na nakaalam yan, mga kapatid. Kung ikaw yan bilang binata, bilang dalaga, gusto mo na pumasok sa panibagong chapter ng iyong buhay, ngunit isa sa mga nagiging rason mo, paano ko malalapitan si sister? Hindi nga ako marunong manligaw. Hindi lahat ng bagay, di ba? Pinapahirapan ka. Panliligaw lang, maraming magtuturo sa'yo. Kung ikaw yung nakakapanood, ba, gusto mo na tumugon, gusto mo na maging pastor, damaking, ngunit yun ang isa sa mga bagay na kulang sa'yo. Diba? Alam mo na kung paano gumawa sa karya ng ating Diyos. Ito na yung pagkakataon mo, kapatid. Galawin mo yung baso. Ika nga nila. At sa mga oras po na ito, kinakausap ka pa na ating Diyos. Tutugon ka ba o hindi? Sa gabi ito, tayo po tumayo lahat.